Nagmamadali ka ba tuwing kakausapin mo yung kliyente? Nagmamadali ka ba tuwing magpa-follow up ka? Nagmamadali ka ba tuwing magka-caption ka? Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. And if you want to become one of our business partners sa Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, so available na po ang ating mga beauty products next month. So if you want to have your beauty center, if you want to become one of our stockies, and if you want to become reseller, PM ka lang, okay? And if you want to join my IMG Rockstar team for your passive income, PM mo lang din ako. Alright? Okay, so sa lahat ng mga nagbebenta, so kung ang yung negosyo ay pagbebenta, kung yung sideline ay pagbebenta, so tanong ko sa'yo unang-una, gaano kadami nabebenta mo? Ikaw ba ay lumalampas sa kota o kota lang o kulang sa kota? Di ba? May mga kota kasi tayo di ba? May mga requirements ng company. O ikaw mismo, personal, meron ka requirements. How much are you going to sell? Di ba? So, alam mo ba, base sa aking observation, base sa aking experience, at napapakinggan na din, meron palang 4 na criteria or 4 factors affecting the number of your sales. Right? So, kung gaano kadami ang benta mo, depende yan sa 4 na bagay na yan. So, alamin natin, ano yan? Let's go! Let's go, habang tayo magkakape. Magkape tayo, Gilivers, ha? Mag-comment kayo sa baba kung nagkakape kayo ngayon. And kung nagbebenta kayo, kung ano mga binebenta nyo po, pwede rin, mag-sharing lang tayo. So, unang-una, kung saan nakadepende ang dami ng nabebenta mo everyday, weekly, or monthly, or quarterly, or annual, alright? So, unang-una, depende yan sa time na ibinigay mo. How much time yung binigay mo sa iyong pagbebenta. Alright? So, isa-isayin natin ang proseso ng pagbebenta. So, unang-una, yung time. Paano ba, Doc, ang proseso ng posting? Ang posting po natin, nagaganap sa maraming bagay. So, unang-una, nagre-research tayo. Anong dapat nating i-caption? Anong dapat nating, anong oras tayo dapat mag-post, di ba? Ayon sa study, mas better kung gabi yan, 7 onwards, di ba? Or, kung ano yung mga pictures, inaayos mo ba siya? Or yung content na pinopost mo, at higit sa lahat, nagpa-follow up ka ba? At yung engagement mo sa bumibili. So, gaano ang time na inilaan mo dyan? Okay? Nagmamadali ka ba tuwing kakausapin mo yung kliyente? Nagmamadali ka ba tuwing magpa-follow up ka? Nagmamadali ka ba tuwing magka-caption ka? So, kung kakaunti lang ang time na pinagkakaloob mo o idinidevote mo sa mga time na yan, konti lang ang benta mo. Believe me, mga kapatid, mas maraming time, more sales. Mas maraming oras, maraming benta. More time, more benta. Yun ang usapan. Hindi natin mabibreak ang rule na yan. Na-experience ko po yan dito sa aking team and sa aking mga previous pa na mga business engagement. So, mas maraming time na dinidevote mo, mas marami ang iyong mabibenta. Di ba? So, ganun lang logic. So, kung gusto mo makabenta ng madami, if you are devoting like 2 hours for yung benta lang not the product development, not the planning, hindi po kasama yan. Yung benta process lang. Posting, engagement, follow-up, yan yun. Closing the deals, yan po ang part lang nung pinag-uusapan natin. Okay? Kung kulang, hindi ka nakakabot sa kota o kota ka lang, hindi ka lumalampas, dapat lumampas ka sa kota. Alright? So, magdagdag ka pa ng 1 hour. Apply the rule of 1 hour. Okay? Ulitin ko, more benta or more time, more benta. Alright? So, pangalawang factor that affects yung dami ng benta mo, kapatid. Ito po. Alright, so yung pangalawa is your energy. Gaano kadami ang energy na inilalagay mo sa pagbebenta mo, sa kausap mo, alam mo yung kahit na hindi kayo nag-uusap na personal, sa webinar lang, di ba? Sa call lang, ilang energy o gaano kadami pinagkakaloob mo. Alam nyo, di ba, minsan pag may kausap ka, di ka naman bibili, napabili ka. Bakit? Taas ng energy.
Naalala ko, meron akong isang kausap, Coach Gurney. Ay, Coach. Talagang taas ng energy ni Coach eh. Pag magkausap kami, talagang kahit na meron kang ginagawa, bibitawan mo ginagawa mo. Para, sige, Coach, bibili na ako niyan. And dito rin sa, as you know po, sabi ko kanina, di ba, alam niyo naman niya, meron akong IMG team na binubuo ngayon, na dinidevelop. Actually, buo na siya, iminomotivate. So, nakikita ko talaga, yung pinakamadaming sales, yung pinakamadaming punong-puno na energy. Energy matters. Kaya pag nag-start ka na sa proseso ng yung pagbebenta, ayan ang client, kausapin mo na, manalangin ka, tapos kumain ka, tapos lagyan mo sarili mo ng energy. More energy. Pag hindi mo na-close ang deal, pero alam mo kailangan niya yung product na yan, hindi siya bumili, alam mo kung what's missing? Your energy. Di ba, minsan kahit di niya kailangan yan, pero pag punong-puno ka ng energy, napapabenta mo, lalo pa kung kailangan niya yung produktong binebenta mo, anong product na binebenta mo, kailangan niya yan, di ba? So, you just add energy. Energy na lang kailangan mo, kapatid, okay? Next, number 3. Number 3 factor po. Okay, number 3, kung nakarelate ka, pwede kang mag-comment sa baba. Number 3, that nakadepende, ang dami ng benta mo is ito, your intention. Ano ang iyong intention? Di ba minsan ang intention mo lang kasi, Doc, pag naka-isa ako, okay na ako, once a day. Pag nakadalawa ako, Doc, okay na. Pag nakatatlo kami, okay na ako. So kaya, ang nabebenta mo, isa lang. Kaya nabebenta mo, 2 lang. Kaya nabebenta mo, 3 lang. Yung minimum lang. Pero kapatid, pag ang intention mo, magbebenta ako ng higit pa sa target ng boss ko o higit pa sa personal target ko. Kung ang target ng team namin, like sa amin 5-5, ang gagawin ko 10-10. Because that's my intention and it will happen. Mangyayari po siya. Pag ginusto mo siya, mangyayari siya. I'm telling you kapatid, ang lakas ng power, yung willpower, yung gusto ng tao, hindi yung gusto ng boss mo eh. Di ba minsan gusto ng boss mo, mag-exceed ka, pero ayaw mo, kahit anong gawin sa boss mo, hindi po pwede. Hindi mo gagawin. Di ba? Pero pag ikaw ang may gusto, it will happen. Kaya damihan mo intention mo. Yung intention mo, hindi lang basta maging break-even. For example, meron kang personal business, personal products mo yan. Ano yung intention mo? Kasi depende lang sa intention mo lang na makaraos lang, di ba? Makabenta lang. Hindi ganun. Try to add more in your intention. Okay? Ladiman mo yung intention mo. Damihan mo yung intention mo para dumami din ang sales mo. Alright? And last na kung saan nakadepende kung saan nakadepende ang dami ng benta mo is this one. Your why. Yung reason mo. Yung why mo. Ano ang gusto mong mangyari sa personal life mo, sa business mo, right? May narinig ako na isang speaker, sabi niya, this is your urgent why. Yung why mo dapat urgent. So, anong category ng why mo? May mga reason naman talaga tayo, di ba? May mga pangarap tayo, may mga dreams tayo. Lahat tayo may dreams, di ba? Gusto natin magkaroon ng magandang sasakyan, magandang kotse, makapag-travel, negosyo matatag, masayang pamilya. Lahat na yan pangarap natin. Sinong wala sa katinuan ng isipan, di mangarap niyan. Pero alam nyo saan tayo nagkakatalo ng aksyon natin, kilos natin? The urgency. Yung isa, ayan ang pangarap niya. Halimbawa, magandang kotse. Ang gusto niya, sige, after ko retirement, gusto ko meron akong ganyan. Okay? Pero yun yung why niya. Yung isang tao, yan din ang why niya. Pero hindi after retirement, now. Okay? Next year. And that's urgent. And that makes the difference. The urgency of your dream. The urgency of your why. Kaya mas malakas makabenta yung kaibigan mo kasi nagmamadali yung why niya. Nagmamadali siyang i-drive ang kotse niya. Nagmamadali siyang mapunta sa London. Nagmamadali siyang mapunta sa ibang bansa. Nagmamadali siya sa komportabling buhay. Nagmamadali siya makatulong sa church. Nagmamadali siya sa ministry niya. That's the difference. Kaya binibilisan niya, dinadamihan niya ang sales niya kasi meron siyang urgent why. Ikaw may why ka din pero hindi nagmamadali. Kaya ang benta mo hindi nagmamadali. So kapatid, ano ang why mo sa buhay? Lagyan mo ng urgency. Lagyan mo ng deadline. Madaliin mo siya. Hindi ko sinasabi na hindi natin ma-enjoy yung buhay. Pero iba kasi pag may urgent why ka. Ngayon po sa team namin, by the way, if you want to join, IMG Rockstar, yan lang ang aking personal FB.
sabi ko, dahil ko sila mini-meeting everyday, sabi nila, Doc, ang sipag mo naman. Kasi nga may why tayo eh. Yung mga OFW na kababayan natin, gusto ko na kayo mauwi dito. Sabi ko, magkaroon kayo ng business dito. Yung mga nandito sa paligid natin, gusto ko na magkaroon kayo ng additional source of income. Okay? So, yun ang aking why. Kaya, mabilis ang sales namin. April, May, number 1 po ang team natin. Yay, IMG Rockstar. Di ba? Under Ma'am Jen Quintos line. Alright? So, siya po ang CEO namin. Okay? So, but anyway, balik tayo. Okay? Ano ko lang yun? Commercial. Alright? So, gaano kadami benta mo? Okay? Review this criteria. Gaano ang time na dinidevote mo? Okay? More time, more benta. Energy. Mataas ba energy mo? Taasan mo pa energy mo. Alright? Intention. Ano ang intention mo? Taasan mo ang intention mo. Okay? Your why? Ano reason mo sa buhay? Ano yung target mo? Anong purpose mo? Make it urgent. Okay? Pag ginawa mo 4 na to, bukas, ang sales mo, kung ang sales mo 5 lang, that's your target, times 3 yan, okay? Di ba sabi nga ni Grant Cardone, 10x your life, okay? Alright, so sana nakatulong ako sa lahat ng mga nagbebenta, alright? Okay, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!